Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Gemini ay King of Swords. Ang iba sa inyo dito siguro, nasa leadership role na kayo ngayon, no? Maaring isa na kayong boss, nasa authority and power na kayo na posisyon. Possibly din na ang iba sa inyo dito, nangangailangan siguro kayo ng advice then ng mga professionals, no? Maaring meron kayong kailangang alamin, kailangang linawin, no? Maybe you are seeking for justice, you're seeking for honesty and truth, at maaaring hindi ninyo yan nakukuha sa ngayon. Kaya you may consider consulting to a professional, no? So, go for it, Gemini, kung yun ang sa tingin ninyo kailangan ninyong gawin, okay? We have 10 of Swords. Ayan. So, this is really beautiful energy kasi this is moving on energy. 10s represents endings and beginnings. So, ibig sabihin dito na kung ano man ang problema na pinagdadaanan ninyo in the past, no, or pinagdaanan ninyo in the past, kung ano man yung bigat ng dibdib, ano man yung emotional wounds or emotional baggages na bitbit ninyo for the longest time, ngayon parang nandoon na kayo sa punto na handa na kayong iwanan yan, handa na kayong i-give up yan, handa na kayong mag-move on sa buhay, makapagsimula ng bagong buhay. You are heading towards healing, you're heading towards moving forward with your life, no? At iniisip nyo na ngayon kung anong makakabuti or mas makakabuti para sa inyo, at hindi na kayo may stuck dito sa bigat, no, na nararamdaman or naramdaman ninyo in the past. Dito ano na kayo, nagigising na kayo sa katotohanan unti-unti, 'di ba? Na kung hindi kayo mag-take action para kayo ay makabangon sa inyong kinasadlakang lungkot, exhaustion, no? Mental breakdown, talagang papaano na lang, 'di ba? Hindi na kayo makakaalis sa energy na 'yan. But now, things are going to change at handa na kayong bumangon, handa na kayong mag-bounce back sa buhay. So, what else? We have 10 of Cups. Ayan. So, dalawang 10 na to, no? 10 of Swords, 10 of Cups. So, this is a very powerful angel number 1010. I suggest po, please look up for the meaning of angel number 1010 for more guidance, okay? Dito sa 10 of Cups, this is happy family. This is domestic bliss. Magiging masaya ang inyong pamilya. Ngayon, mas na siguro kayo dahil makakausad na kayo sa buhay, more on positive mindset na kayo sa ngayon, kaya mahahatak nyo na yung positive situations and then experiences into your life then, no? Kaya magiging masaya ang pamilya. Mayroon dito sigurong mga family reunion na magaganap, may celebration dito, you're going to be feeling contented na, you know, there will be emotional stability and security na rin at this time. So, masaya ang bawat, this is a happy and harmonious relationship, no, na magkakaroon kayo between you and your other family members. So, this is really beautiful. What else? We have High Priestess. Sa lahat ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo, you're divinely guided, no? You are going to be extra sensitive and intuitive at this time. At yung ninyo, your psychic abilities will be on point at this time. Kaya take advantage of that. Makinig kayo sa inyong intuition lagi, no? At dahil ginagabayan kayo ng universe, binibigyan kayo ng mga impormasyon, mensahe na makakatulong sa inyo para magabayan kayo, no, sa pag-navigate ninyo ng inyong mga circumstances. What else? We have 2 of Cups partnership, no? Magkakaroon dito ng bagong partnership si Gemini, at kung ano mang klaseng partnership na to, kasi maaring you are going to meet new friends, you're making new friends, or siguro bagong relationship, no, love and romantic relationship, bagong
business partnership, no, or collaboration with someone or a group of people. Whatever the case may be, Gemini, yung partnership na papasukin ninyo sa ngayon is going to be a good one. It's going to be a happy one kasi mafe-feel mo dito yung support ng partner mo. Ma-feel mo dito yung ano ninyo, yung magandang samahan, yung magandang rapport. There's going to be a symbiotic relationship between the two of you dito. At talagang ano kayo, magiging helpful and supportive of each other, no? Yung bang magiging maayos ang inyong samahan, no, Gemini. At magtatagumpay, no, kung ano man ang gagawin ninyo dito, kayo ay magtatagumpay dahil you are going to share the same goal. You're going to share the same the same vision in life. So we have number 5, Hierophant. So wedding, no, may wedding dito na magaganap for some of you, Gemini. That's very imminent dahil meron tayong marriage card at meron tayong partnership. So definitely meron ditong pag-aasawa, merong magpapakasal na ang iba sa inyo dito. Possibly din ang iba sa inyo, Gemini, is seeking for someone na makakapag-advise sa'yo since we have King of Swords energy din dito. So most likely ang iba sa inyo is seeking for mentors, seeking for someone na makakapagbigay ng sage advice sa inyo. Possibly din na kayo ang nagbibigay ng advice. Maybe you are sharing your wisdom and life lessons, no, sa ibang tao. Maaring kayo yung go-to person ng ibang tao at kayo yung hinihingian ng advice. So, posibleng ganun din yun. The Moon energy, halos parehas lang ang energy nito sa High Priestess na inaanyayahan kayo dito na pakinggan ninyo ang inyong intuition lagi at dahil ginagabayan kayo ng Divine Universe. So, definitely may diin, no, ang ano na to, may diin ang mensahe na to para sa inyo. So parang ini-insist sa inyo ng universe dito na talagang makinig kayo sa iyong intuition dahil may mga gabay siya na binibigay sa inyo through intuitive messages na yun ang makakatulong sa inyong sitwasyon sa ngayon. Okay? What else? We have 8 of Cups. Ayan, this is really beautiful. Kasi meron kayong iiwanang sitwasyon sa buhay ninyo because it doesn't serve your highest good anymore. Alam niyo na kung saan kayo papunta, doon kayo magiging masaya, no? Kung ano man yung patutunguhan ninyong path sa ngayon, magbabagong buhay kayo dyan, masaya kayo, mafu-fulfill ninyo ang dreams ninyo, dyan kayo magiging happy. Kaya excited ang iba din sa inyo dito, no? Kung saan kayo aalis naman, no? Kung anong iiwanan ninyo, alam niyo din naman na binigay niyo na ang lahat dyan. Binigay niyo na yung lahat ng effort ninyo, lahat ng kung ano ang pwede ninyong i-contribute sa sitwasyon na yan, you've done it, no? Kaya ngayon, parang wala na kayong maibibigay pa, no? Yung parang you have reached the ceiling na, kumbaga, at there's no room for growth na, there's no room for advancement, there's nothing, no? So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po inasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Na mensahe po ninyo ay Knight of Cups. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo dito will be offered, no? With love. Maaring meron mag-offer dito or magpo-propose sa inyo for marriage. Or maybe, no? Maybe, Libra, meron dito mag-apologize sa inyo. Kung meron man nakagawa sa inyo na hindi masyadong maganda in the past, maaring ngayon, lalapit yan sa iyo at mag-apologize. Possible din na ang iba sa inyo dito is going to invite you to an occasion, to a celebration, or sa social gathering. Possibly may ganun din, what else? We have 4 of Cups in reverse. Ayan. So, kung dati, parang kayo, wala kayong gana sa life, wala kayong gana sa
sa mga opportunity sa buhay ninyo ngayon, mababaliktad na yan, ano? You're coming out of boredom, you're coming out of frustration, you're coming out of dissatisfaction, at ngayon you are heading towards a new direction. You are moving forward na, no? Parang nagkaroon na kayo dito ng ganang muli, nagkakaroon na kayo dito ng kalinawan muli sa inyong isipan. We have Five of Swords in reverse, no? Maganda rin ito kasi magkakaroon na kayo dito ng pagbabate, reconciliation, pag-move on sa buhay, Libra. Dati, siguro nagkaroon kayo ng conflict with another person. So, siguro, ngayon, mag-move on na kayo, magkakaroon na kayo ng reconciliation because mag-apologize na siguro ang taong ito. We have the Knight of Cups. So, possibly na magre-reach out sa iyo yan, kung sino man ang nakagawa ng hindi masyadong maganda sa inyo or kung sino man na nakapanakit ng inyong damdamin in the past. Nagkasagutan siguro kayo dito, pero that person is going to reach out to you at makikipag-usap at maaring yan ang magiging dahilan kung bakit kayo magre-reconcile na. What else? We have 10 of Swords. Ayan. So, this is moving on energy din, ano? Kasi, may new beginning energy dito. The 10s represents endings and beginnings. Kaya, magkakaroon kayo dito ng pagsasara na ng pinto, no? Kung ano man yung hindi na nagsiserve ng inyong highest good, you are going to close that door and you are heading towards a new beginning, no? A new phase in your life. Siguro dito sa 10 of Swords, no? In the past, ako naman naging sitwasyon ninyo dito, nasaktan kayo dito ng todo. This is the stabbed in the back energy. So, maaring may nag-traitor sa inyo dito, may nanloko, may nag-cheat, na-betray kayo, na kung sino man dito, no? At masyado kayong nasaktan kasi siguro minahal ninyo ang taong ito. Maaring nag-invest kayo dyan emotionally. Kaya, hindi ninyo siguro inasahan or hindi ninyo sukat akalain na magagawa ng taong yan kung ano man ang ginawa niya sa'yo, na talagang nasaktan kayo, no? Pero ngayon, there is acceptance na, there is healing, there is forgiveness, kaya you are ready to start a new life, you are ready to embrace new hope sa buhay ninyo. And definitely, you're moving on. We have Hermit energy. Magkakaroon kayo dito ng kalinawan sa inyong isipan talaga. Kaya, gagaan na din ang dibdib ninyo. Gagaan na din yung iniisip ninyo. Kasi, maaaring magkakaroon kayo dito ng pagkakataon para makapagmuni-muni, para makapagnilay-nilay, makapag-re-evaluate ng kung ano man ang mga kaganapan sa buhay ninyo. Kaya, magiging maayos na din ang inyong pakiramdam, no? So Hermit energy is about solitude. Kaya maaring 'yun ang gagawin ninyo. Magre-retreat, magdinilay-nilay kayo, no? We have Judgment. There is an important decision na magagawin ang iba sa inyo dito, Libra. Kaya kailangan ninyong pag-isipan 'yan, and at the same time kailangan ninyo na pagnilay-nilayan, no? Ang mga bagay-bagay nang sa gayon, makapag-isip kayo ng maayos, makapag-desisyon kayo ng mabuti, because whatever the decision na gagawin ninyo sa ngayon, that will have a great impact sa buhay ninyo for the long term. Hindi lang panandalian ang epekto niyan sa buhay ninyo, but pangmatagalan. We have 2 of Wands. Ayan, travel is imminent for some of you. Dito, Libra, magbabiyahe kayo. Maybe you have travel plans. At siguro ngayon, gagawin nyo na yan, no? Siguro ngayon, aalis na kayo. This is also about planning, no, for the future. Maaring meron kayo mga endeavor, enterprise, projects na gusto ninyong gawin in the future, and sa ngayon, puspusan siguro ang inyong pagpaplano, no? Yun din ang nagaganap dyan for some of you. We have Ace of Wands. Ayan, so there is an opportunity coming your way. At ang maganda rito,
you're going to grab that opportunity. Na maaari din na yung opportunity na to that is going to give you a chance na magawa ninyo or ma-express ninyo kung ano man yung gusto ninyong ginagawa, yung passion ninyo, what you love to do, yung ganon, ano? So, maybe, nandiyan yung inyong, nandiyan yung inyong focus sa ngayon. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Aquarius ay number 9, the Hermit. Ayan. So, yung Hermit energy naman dito, this is about reflection. This is about introspection, enlightenment, contemplation. This is also about solitude. Kaya maaring yun ang imbitasyon sa inyo ngayon ng universe. Maybe there are important things na kailangan ninyong pagnilay-nilayan. Maybe decision making na kailangan ninyong pag-isipan sa ngayon. Maybe gano'n ang inyong sitwasyon. Kaya iniimbitahan kayo dito na mag-solitude kayo, mag-contemplate kayo, mag-reflect kayo so that you'd be able to come up with the right decision, no? Makita ninyo yung heart and truth ng inyong sitwasyon. And you may need to activate your inner strength at this time. You may need to magpakatatag kayo sa ngayon dahil siguro may sitwasyon dito na medyo siguro sensitive, no? At maybe napaghihinaan kayo ng loob, maybe nagdadalawang isip kayo harapin ang kung ano man ang sitwasyon na to. So, be confident, no? And activate your strength and courage para maharap ninyo squarely, no? Kung ano man ang inyong sitwasyon. Page of Swords in reverse. Ayan. So, siguro, biktima kayo dito, Aquarius, ng chismis. Maaaring may mga tao sa paligid ninyo na panay chika about you. Maybe kayong pinag-uusapan. Maybe kayo yung subject, no, ng mga pag-uusap-usap ng mga pagtitipon-tipon ng mga tao. Maaring may nakikita sila sa iyo na talaga namang pinag-uusapan kanila, no? What else? We have Hanged Man energy. Yan, there is a stagnant energy na bumabalot sa inyo sa ngayon. May mga delays, may mga blockages. Yung parang pinapahinto muna kayo ng universe ngayon for doing whatever you are doing right now. Kasi may mga bagay siguro na kailangan mong pag-isipan sa ngayon, no? This is a time also for introspection and contemplation. Si Hermit, ganun din. Kaya malaki ang panawagan sa iyo ngayon na magpahinga muna kayo, mag-contemplate kayo, mag-reflect kayo. Because maybe you need to re-evaluate your situation at this time. Okay? What else? We have 9 of Wands. Ayan. So, ang iba siguro sa inyo dito sa ngayon, pagod. Kaya din siguro kailangan din ninyong magpahinga. Kailangan muna ninyo na mag-step back ng kahit saglit lang sa kung ano ang inyong pinagkakabalahan para kayo ay makapagpahinga, para kayo ay makapag-rest and relax. Kasi maybe napapagod na kayo sa ngayon, no? But that doesn't mean na pagod kayo. You're going to step back definitely doon sa inyong pinagkakaabalahan. Kung pagod kayo, magpahinga saglit, and when you're ready na uli, no, to get back to whatever it is that you are focusing on, then bumalik kayo. Kasi sayang naman kung i-give up ninyo ito, no? Kung ano man ito na pinagsisikapan ninyo, wag ninyong i-give up dahil you've come this far na. Sayang naman kung i-give up ninyo lahat ng ininvest ninyo dito, no? We have Temperance. Be patient. Okay? Be patient. Siguro ng iba sa inyo, iniisip siguro ninyo na parang ang haba-haba na ng nilakbay ninyo, pero hindi ninyo nakikita kung saan kayo papunta. Kung hanggang saan ang
sisikap na gagawin ninyo dito or pagtatrabaho. Kaya, ang advice sa inyo ni Temperance Energy is be patient because you never know, diba? Kung kailan dadating ang inyong hinihintay. But, may kasabihan nga, diba, na good things come to those who wait. Kaya, maghintay lang kayo. Dadating at dadating kung ano ang ine-expect ninyo, kung ano ang best para sa'yo and God's timing. Diba? What else? We have Three of Cups. Meron celebration dito na pupuntahan si Aquarius or maybe achievement mo ito or accomplishment mo ito na isi-celebrate ninyo. So, good luck to that at i-enjoy ninyo yan, no? Social gatherings na pupuntahan ninyo, i-enjoy ninyo at mag-unwind kayo. Five of Cups in reverse, napakaganda nito kasi magkakaroon na kayo ng pagbangon. Matatanggal na kayo doon sa energy na malungkot, may regrets, may mga ifs and buts kayo. Pero ngayon, you are achieving peace. Magkakaroon na din kayo ngayon ng acceptance of what happened, no? Mas naiintindihan nyo na ngayon ang sitwasyon, ang buhay mismo, kaya magiging masaya na kayong muli. So, good luck, and that's a lot for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.